At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Tinututukan ng buong bansa ang mga pahayag ng Korte Suprema hinggil sa mga aligasyon ng mga anomalya na kinakasangkutan ng mga prominenteng opisyal sa gobyerno, partikular na sina House Speaker Martin Tambaluslos Romualdez at First Lady Liza Tonas Maggs. Ayon sa Korte Suprema, may mga irregularidad na nauugnay sa kanilang mga aksyon kaugnay ng administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ang mga impormasyon ukol sa anomalya ay ikinagulat ng marami at naging sentro ng mga usapin sa buong bansa. Ang mga detalye ng mga anomalya ay hindi pa pwedeng isapubliko ng buo, ngunit sinabi ng Korte Suprema na magsasagawa sila ng masusing imbestigasyon upang alamin ang buong katotohanan. May mga ulat na nagsasabing may mga kahina-hinalang transaksyon na naganap sa mga proyekto at pondo na inaasahang mapupunta sa mga proyektong pangkaunlaran ng bansa. Sa kabila ng mga paratang, itinanggi naman ni Romualdez at Liza Maggs ang anumang pagkakasangkot sa mga irregularidad na ito. Sa isang pahayag, sinabi ni President Kuting ng Norte Jr. na itinuturing niyang ang mga aligasyon na ito bilang isang seryosong usapin at hinihikayat ang mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng kanilang mga tungkulin ng walang kinikilingan. Ngunit may mga nagsasabi na ang mga aligasyon ay may kinalaman sa mga isyu ng mga kapangyarihan at politika sa loob ng kanyang administrasyon at maaaring magdulot ito ng malaking epekto sa kanyang termino bilang Pangulo. Kaya naman, ang mga isyong ito ay nagdudulot ng mga tanong kung matatapos nga ba ang kanyang termino o magkakaroon ng mga pagbabago sa liderato ng bansa. Habang isinasagawa pa ang investigasyon, patuloy ang mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga kritiko ng administrasyon ay nagsasabing ito ang pagkakataon upang managot ang mga opisyal na sinasabing sangkot sa mga anomalyang habang ang mga taga-suporta naman ng Pangulo ay naniniwalang walang sapat na ebidensya upang patunayan ng mga paratang. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng lumalaking tensyon sa politika ng bansa. Sa ngayon, walang pahayag na inilabas ang mga opisyal ni Romualdez at Liza Maggs hinggil sa posibleng epekto ng mga aligasyon sa kanilang mga posisyon. Ngunit tiyak na patuloy na magiging mainit ang mga susunod na kaganapan. Ang mga mamamayan ay umaasa na ang Korte Suprema ay magbibigay ng tamang desisyon upang mapanatili ang integridad ng gobyerno at tiyakin ang katarungan sa akusasyon. Maging ang buong bansa ay tutok na tutok sa magiging resulta ng mga investigasyong ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tutak Pinas. Na pondo na miscellaneous and other operating expenses, MOOE, liquidation by certification only, at hindi ino-audit ng kuwa ng maayos, billion-billion yan. For more than 15 years na nila yan pinagpasasasaan. At ang mga flood control project na hindi makikita, billion-billion din. At ito yung tinutumbok niya na crocodiles in Congress, na sinisecure din ng mga pulis. Sabi ni retired Major General Orlando De Leon, these crocodiles don't need protection. They are the #1 threat to the country and the people. This is a call to remove all police protection to the crocodiles in Congress. Thieves are well protected in this country. Is referring sa mga kurakot, kawatan na politiko, abusadong mga politiko na ngayon ay nagsipagbalikan at nagiging kanlungan nila ang Kongreso. At kasama na po, Attorney Valera, ang pangungonsinti ng pinsan ni Marcos Jr. na si Speaker Tambaluslos at pati na po ang gobyerno mismo ni Marcos ay kanlungan ng mga bulok at kurakot ng mga politiko. Wow, how do you react to this very incisive observation na at may proposal pa si General De Leon na tanggalan na ng seguridad ito mga kawatan na politiko na nasa Kongreso kaysa ang vice presidente ang ilagay sa panganib. Your reaction please. Alam mo, hindi lang incisive yan. Makikita mo na batay sa realidad yung observation ni General De Leon, no? Kaya nga kanina pinag-uusapan natin ka, Eric, ito yung pagkakataon na kung makatotohanan ang paglilingkod ni PNP Chief sa sambayan ng Pilipino, tama yung panukalang yan. Magsimula ka sa isang komprehensibong pagsusuri sa kasalukuyang mga security protocol ng mga matataas na opisyal sa gobyerno, kasama na ang Kongreso. Yes. Kailangan ba nila yan o hindi? Kasi ang
tiyak na nakikita natin dyan ay doon sa Kongreso mismo, bagamat sasabihin nila, well, kailangan din namin ng personal security namin dahil kami ay mambabatas. Pero kung ganyan, ay kinakailangan buksan ang lahat ng security protocols at tignan natin na hindi nauuwi sa waste of taxpayers' money, no? Tama. Ang mga budget ng ating bansa, kaban ng bayan, na nakita naman natin kung gaano nawalan ng accountability, nagkaroon ng tinatawag nating tuloy-tuloy na institutional corruption, Yes. hindi lang sa executive branch, pati na mismo sa paggamit ng pork barrel, lalong-lalo na ang ating legislatura. So, yung kanyang panawagan dyan, yung kanyang observation dyan, ay bakit hindi natin buksan ngayon? Pag-usapan natin ang security protocol ng legislature halimbawa. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na tanggalan natin si VP Presidente dahil mas kailangan natin ng kapulisan at ilalagay natin pati na yung security personnel ni Pangulong BBM na isang brigada. Yeah, tama ka, isang brigada. At umaabuso sa paggamit ng security ng ating bansa na gamit ng kapulisan at militar. Kaya rin. Very good observation, Atty. Valera. We have to put where our money is much needed. Kung ang mga nangungurakot at kawatan sa gobyerno na nandyan karamihan sa loob ng Kongreso, pasintabi sa matitino at maaayos. Kasama po sa mga kawatan dyan ang party list operatives ng CPP, NPA, NDF na kamatayan black nila, attorney, sapagkat ginigisa nila tayo sa sariling mantika, ang pundo at kaba ng bayan, ginagastos nila yan para sa kanilang adikaing palakasin muli ang New People's Army, mag-recruit ng kabataan para gawing terorista at pabagsakin ang gobyerno, pero sila ay kinakanlong, may seguridad pa at sila ay may mga pondo pa. Bakit hindi ito binibusisi ni General Marbil, ni Abalus at ni Marcos mismo kung totoong ito ay rationalization of security deployment? Good point ang na-raise mo, Atty. Valera. Pero may isa pa ang gusto na kami... sige, ikaw muna. Isa na lang ka, Eric. Go ahead. Pero makikita natin yung nabanggit kanina, ang ginawa ba ng PNP chief ay isang personal na desisyon o siya ay tumanggap ng utos sa mas mataas sa kanya? Yun. Dahil makikita natin dito ang kawalan ng konsultasyon. Makikita natin dito ng kawalan ng tunay na pagsusuri kung kailangan bang tanggalin at alisin ang PNP security personnel ni VP Sara. Tama. Good point yan, Atty. Valera. And given the fact that Sara Duterte, even when she was still a mayor of Davao City or the mayor of Davao City, ay ang threat of communist terrorist assassination was always present. And up to now, it is still present. Lalo na sa kanyang tatay at siya din, kasama yan. And because na sila ay lumantad ng turutudo kumpara kay Marcos sa walang bayag para labanan ang CPP, NPA, NDF ng lantaran, sila ay lantaran talagang bumunggo at talagang kumalaban sa CPP, NPA, NDF. Si Marcos, walang ang maririnig na word dito kay Marcos Jr. na siya ay gusto niyang durugin ang mga nagwawasak ng ating bayan na totoong nagwasak na Pastor Kibuloy na tumulong pa sa lipunan at sa bayan natin. Atty. Valera, may Kaya katawa-tawa pa. Sir, Yes. hold mo na yung Kaya line. nga, Eric, ito ka, Eric. Okay. Kaya nga yung binabanggit natin. Sige, go ahead. Ano ang batayan ng PNP chief na walang threats si VP Sara? Yun. Meron kang isang liderato na direktang tumutulugsa sa mga terorista sa CPP, NPA upang pigilin ang pagtatatag ng isang komunismo at sosyalismo sa ating bansa. Nilalabanan ang korupsyon hindi lang sa loob ng executive branch, kung hindi yung pagpapahayag niya at pagkondena ng paglulustay ng pera at pag-abuso sa katungkulan. Yung pagpapahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa human rights violation ng administration na ito. Saan manggagaling ang threats? Internal ang threats Tama. kay VP Sara, no? So, ang dapat tignan ng mamamayang Pilipino, ng sambayan ng Pilipino, meron bang justification, legal and moral, Yes. itong ginawa ni PNP Chief na tanggalin ang security personnel ni Vice President Sara? Wala po. Obviously. Wala pong justification. Tama. Napakalaking pagkakamali. At tandaan po natin na kung meron mang mangyayari, no?
katulad na nabanggit ni Kamento, ni Ka Eric, ni Dr. Bad, sa ating Vice Presidente, hindi maiiwasan ang pananagutan ng administration ito kung may mangyayari man kay Bibi Sara at sa kanyang pamilya. We fully agree. Attorney Valera, ito pa, sumausaw pa. Ang isang pakialamera at gustong pumapil, sip-sip. Hindi lamang kay Speaker Tambaluslos, kundi pati kay Marcos Jr. para mapansin siya, itong si Congressman Robes, Congresswoman Robes. At sinasabi niya, iniinsulto niya pa ang seryosong usapin tungkol sa paglalagay sa mapanganib na kalagayan pang seguridad ng ating Vice Presidente. Babasahin ko, Attorney Valera, in hope na ma-flash out, ma-flash in din sa, ma-zoom in sa screen mo at makita mo. Itong sinasabi ni Congresswoman Robes ng Bulacan. Parang bata, Robes slams BP Duterte over tantrums and chatrix on the bodyguard issue. Bodyguard pang tawag niya, no? Nanood siguro to kay Kevin Costner tsaka kay Whitney Houston, no? Na pelikula itong si Congresswoman Robes kaya ang pag-address niya sa Protective Security Unit ng Vice Presidente, mga bodyguard. Ayan ang mga utak ng mga local warlord na mahilig gumamit ng mga private armed goons, ang tawag nila dyan, bodyguard. Attorney Valera, childish tantrums, chatrex, at feeling entitled ba si Vice Presidente Duterte, si Sara Duterte, sa kanyang pagreklamo sa kabulastugan at manumali ang order ng Chief PNP na obviously ngayon ay kinukonsente pala ni Marcos at ni Abalos upang mapamalagay sa panganib ang ating Vice Presidente. Yeah, alam mo ka, Eric, itong si Congressman Robes, hindi niya nabasa yung buong bukas na liham ni Vice President Sara Duterte. Patunayan na, kung titignan mo yung liham, himayin natin, ay nabanggit din ni VP Sara yung pagtutok sa pagbabago sa PNP, no? Nandiyan niya sa laman ng liham niya yung pangangailangan ng makabagong pag-iisip at paggamit ng teknolohiya sa loob ng PNP upang masolusyonan ang mga issue ng peace and order. So makikita natin yung antas ng kamulatan ni VP Sara na nagpapakita ng kanyang pagnanais na magdala ng pagbabago at kaunlaran sa sistemang pulisya ng bansa. So hindi yan ganun kasimple na tantrums, child tantrums. Makikita natin na napakababaw ng pag-iisip nitong si Congressman Robes. No? Hindi niya naintindihan yung implikasyon objectively and subjectively na ginawang pag-alis ng PNP security personnel. No? So, kaya itong paghimo ni VP Sara sa PNP chief na tumuon, ikatunayan pa, nakita natin kung sinabi pa ni VP Sara na tuunan natin ang mga pagtulong sa mga biktima ng baha, pakikiramay natin sa mga namatayan, at makikita natin yung malasakit ng isang tunay na leader. So saang anggulo nang gagaling itong komentong ito na ang ating VP ay isang childish at nagtatpo ng tantrums, no? So napakababaw na analysis ito. At alam natin ay ito lang ay parang kumbaga sa debate, Ka Eric, ay parang puno ng ingay. Parang empty drum, no? Puno ng ingay, pero wala naman laman. It signifies nothing. Correct. So nakakahiya, nakakaawa yung komentong yan. Congresswoman Robes, no? Sana naman palalimin mo yung pag-a-analyze mo sa bukas na liham ni VP Sara. Palalimin natin ang ating kaalaman sa mga pangyayari sa national situation ng ating bansa. Ayun. Bilang mga halal na congresswoman ng ating bayan. Ayun, Congresswoman Robes na sermonan katuloy ng isang batikang abogado. Mag-aral, magsuri, at mag-analisa ng tama. Huwag maging sip-sip at huwag umakto na parang siupaw. Alam mo kung bakit siupaw ang tawag sa'yo? Yan ang sinabi ni Atty. Valera. Ang sinasabi mo ay napakababaw, hungkag sa kaalaman, tapos nagkomentaryo ka. Kaya ang siupaw ay parang ampaw. Kung tingnan mo malaki, pero pag iyon ay piniga mo, walang laman. Kaya bigyan mo muna ng laman, Congresswoman Robes, ang iyong kaisipan para makapagsuri ka ng maayos
at para may pakinabang naman ang sweldo at benepisyong nakukuha mo sa kaban ng bayan bilang congresswoman mula sa Bulacan. Ayun, nasermonan ka tuloy. Kasi alam mo ka, Eric, kung babasahin ni Congressman Robes, halimbawa, yung liham niya, makikita kaagad natin kung paano binibigyang halaga ni VP Sara ang mahalagang issue ng ating bansa, no? Na mas maraming mahalagang suliranin ng ating bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Kaya nga, binanggit niya yan sa liham na yan. Kaya minsan, matatawa ka na lang sa mga ganitong personal na komento na tama ka ay walang laman, walang substance. Yes. Very personal. Yeah. Correct, Attorney Valera. Malipat po tayo sa iba pang usapin at definitely we will be having more of these discussions as the days go on dito sa ating talakayan sa Pilipinas nating mahal, dito sa napakainit na talakayan, hinggil po sa nanganganib na kalagayang pangseguridad sa buhay at sa paglilingkod at sasagawa ng kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo ng Bansa sa kay Vice President Sara Duterte sa kagagawan mismo ng ating Philippine National Police. Lalo na po ang hindi natin alam kung paano naging chief ng Philippine National Police ito. Maliban na ito'y endorsed ni Martin Romualdez yata ito. Kay Marcos, hindi natin alam paano ito nag-graduate sa PMA itong si General Marbil. Tatanungin natin siya paano niya isinasabuhay ang courage, integrity, and loyalty na tama na dapat niyang isabuhay bilang mga code of honor sa kanilang mga nag-graduate sa Philippine Military Academy. Malipat kami ni Atty. Valera dito sa iba pang mga pag-uusap sa napakagandang talakayan kahapon sa pambansang komperensya laban sa digmaan at laban sa tapang-tapangan at girian nila Marcos at ng kanyang mga boss na Amerikanong mga tagapagtaguyod ng digmaan. Ang koalisyon ng mamamayan kontra giyera ay nagsagawa ng National Anti-War Conference kahapon. Ang Pilipinas ay madalas na tinatamaan ng mga bagyo dahil sa ating lokasyon na nakaharap sa karagatang Pasipiko. Ito ang lugar kung saan madalas na nangyayari ang matinding pagbabago sa temperatura at presyon ng hangin sa pagitan ng mga karagatan at kontinente. Kaya hindi na bago para sa ating bansa ang paghahanda para sa mga sakuna kagaya ng bagyo at tungkulin ng gobyerno na ilatag sa mamamayan ang kanilang mga plano at paraan para maiwasan o maibsan ang maaaring epekto nito sa mga Pilipino. At isa nga sa nakitang mabisang paraan ng Marcos administration upang makatulong sa disaster preparedness ay ang pagpasok ng mga base militar ng mga Amerikano. Matatanda na pinapasok at suportado ni Bongbong Marcos Jr. ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA para daw palakasin ang pagtugon ng Pilipinas sa mga sakuna. Ngunit imbis na mga pangunahing kagamitan para sa pagresponde sa mga kalamidad ang ilatag ay mga tangke, missile at mga pagsasanay para sa giyera ang ibinida ng mga Amerikano. Bagay na ipinagkibit-balikat lang ng mga nasa gobyerno. Ito lang kamakailan ay dumaan ang bagyong Karina sa bansa at dito nasubukan ang pinagmamayabang ng gobyerno na EDCA sites. Pero nakaalis na lang ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ay hindi man lang naramdaman ang presensya ng mga kano. Nitong Lunes, nagtipon-tipon ng iba't ibang sektor ng lipunan na ayaw ng giyera upang kwestiyonin ang EDCA site ni Marcos at Amerika. Para sa geopolitical analyst na si Herman Camentong Laurel, masyado nang halata na masyadong maraming propaganda para sa EDCA site. Halata na po natin na marami pong propaganda para doon sa base militar ng Estados Unidos. Wala namang katotohanan. Makakatulong daw sa ating bansa sa kalamidad. Anya, kung sino pa ang tinuturing nilang kaaway, ayun pa ang unang nakitang tumulong sa mga nasalanta. Sino ang unang tumugon? Yung sinasabi nilang kalaban ng Pilipinas, ang China, si Ambassador Huang, umiikot na ng Metro Manila, nagdidistribute na ng relief goods. Nasaan ang Estados Unidos? Nasaan ang EDCA bases na yan? Nasaan ang mga truck na mga relief goods ng Amerikano? Wala po tayong nakikita. So magising na sana lahat tungkol dito sa panloloko ng mga Amerikano dito. Para sa dating intel officer ng CPP-NPA-MDF na si Jeffrey K. Eric Celis, kabastusan at pagtataksil sa bayan ang ginawa ni Marcos. Tama, hindi lang kabastusan, pagtataksil. Malinaw na pagtataksil
ng gobyerno ni Marcos na palaganapin ang mga base militar ng Amerika sa loob ng mga kampo militar sa Pilipinas without passing through the consultative public opinion and approval of Senate. Ito ay circumvention ng konstitusyon at malinaw na yan ay mga paglabag na hindi dapat pinapabayaan ng mamamayan. Pagtataksil yan sa soberanya at integridad ng ating bansa. Para sa kanya, malinaw ng biglang pagkambyo ni Marcos Jr. sa kanyang foreign policy ay para lang sa kanilang sariling interes at ginamit lang nito ang mga Duterte upang makuha ang kanilang gusto. Malinaw, they want to recover more than $380 million ng mga ill-gotten wealth na na-frozen sa Amerika and at least 4 or 5 properties nila na real estate sa New York. By the hundreds of millions din ito. At ito, after all, ay nagpapakita ang kanyang bait-baitan at ang kanyang gimmick ng pangampanya using the Duterte at ang tema ng unity and continuity was all about themselves only. Sinabi naman ng dating NTF-ELCAC official na si Dr. Lorraine Badoy ng kasalukuyang gobyerno ay tuta na ng Amerika. Napakaganda na nakita ng Pilipino ang kasinungalingan ng gobyernong ito sa kanila, at saka mga tuta ng kano ang mga nakaupo ngayon. Binigyan pa nito na kalokohan lang ang EDCA sites. Ang kalikasan na mismo ang nagtanggal ng mga maskara nila. Nasaan ang Amerika? May nakita ba kayo? Wala, di ba? So, kalokohan yung mga sinasabi nila. Ayun. Attorney Valera, maganda po yung mga naging pagtitipon kahapon and we are very glad, Attorney Valera, that you spent your time kahapon at nagbigay ka ng summary points why EDCA or yung Enhanced Defense Cooperation Agreement should be terminated once and for all, and the Mutual Defense Treaty, which is already obsolete, pinaglumaan at pinaglumutan ng panahon na hindi na nakikinabang at pinapakinabangan ng mamamayang Pilipino, yung Mutual Defense Treaty of 1951 should also be abrogated. Your points of input doon sa kahalagahan ng pagtitipon na yon at kung bakit pinapangunahan mo ang panawagan ngayon that the Marcos government should listen to the clamor of the Filipino people to terminate EDCA and abrogate Mutual Defense Treaty para po maging tayo ay malaya at mapayapang bansa na hindi po tayo nabubulid sa bingit ng digmaan at pagkalugmok sa relasyon sa ibang mga bansa sa karatig rehiyon natin. Alam mo ka, Eric, talagang malaki yung pasasalamat ko, no, sa pag-imbita niyo kahapon upang mag-share ng insights sa kaganapan, no? Na napakahalaga, makasaysayang kaganapan na nangyari kahapon.